Kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilayang mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang, sino mang tumupad sa nais ipagawa ni Boss ay kasama ko, kaibigan ko, at kapatid ko. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 12 kabanata, mga talata 46 hanggang 50. Nagsasalita pa si Jesus sa mga tao nang dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Nakatayo sila sa labas, hinihiling na makausap siya. Kaya isa sa mga tao doon ay nagsabi sa kanya, "Tingnan mo, ang iyong ina at mga kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at nais nilang makipag-usap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Sino ang aking ina? Sino ang mga kapatid ko?" Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Tingnan ninyo, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Ang sino mang gumagawa ng nais ng aking Ama sa langit na gawin niya, ay aking kapatid na lalaki, aking kapatid na babae, at aking ina." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, hayaan po ninyong ishare ko muli sa inyo ang aking maikling pagninilay sa kababasa ko lang na pagninilayang mabuting balita. Ang pagninilay na ito ay pinamagatan kong, sino mang tumupad sa nais ipagawa ni Boss ay kasama ko, kaibigan ko, at kapatid ko. Si Rene ay isang Area Project Director sa isang kilalang engineering consulting firm. Pinakikinggan at iginagalang ng chairman at members of the board of directors ng kumpanya ang mga payo ni Rene. Kahit hindi siya miyembro ng board, na lahat ay shareholder ng kumpanya. Ito ay dahil sa loob ng 15 taon niyang panunungkulan sa kumpanya. Maraming ulit niyang naisalba ang kumpanya sa mga kompromiso sa kanilang kliyente, project owner, developer, dahil sa bantang di matapos ang project na kanilang minamanage. Ang kakayahang ito ni Rene sa pagreresolba ng anumang mabigat na mga balakid para matapos ang isang proyekto ay walang makatapat kahit sino man sa kanilang kumpanya, kahit na nga ang mga may-ari nito. At dahil dito nalagay siya sa isang estado as indispensable. Isang PM's report sa isang project nila ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa pakiramdam niya ay may hindi tama sa report. Kaya tinawag niya ang kanyang planning manager at QA/QC manager at pinakiusapan silang repasuhin ang mga nakaraang PM's report at contractors' monthly detailed progress accomplishment. Makalipas ang 3 araw, nag-report sa kanya ang 2 manager at kinukumpirma na mukhang mayroon ngang irregularidad na nangyayari. At upang makakuha ng mas konkretong impormasyon, inaya ni Rene ang 2 manager na pumunta sa project kinabukasan. Ngunit sinabihan niya ang 2 na walang dapat makaalam na sila ay pupunta.
Ito ay isang surprise walkthrough ang nagagawin nila at ginawa nila. Nang maisagawa nila ang surprise walkthrough at makakuha ng mga nais nilang impormasyon sa mga katanungan nila sa Project Operations Team, nagpatawag sa kanilang head office ng emergency management meeting si Rene na dadaluhan ng project team principals at mga project managers. Sa meeting na ito, na dinaluhan ng chairman ng kumpanya na may-ari ng project, ipinakita ni Rene sa tulong ng kanyang QA/QC at planning manager ang tunay na kalagayan ng project at inisa-isa nila ang mga critical issues ng project na kung hindi mariresolba ayon sa kanya, sa lalong madaling panahon ay magriresulta sa hindi pagkatapos ng project sa takdang oras. At ang karagdagang mga araw na kakailanganin para matapos ang project ay magriresulta naman sa mabigat na pasanin sa kumpanya ng may-ari ng project patungkol sa pananalapi. Nang matapos ang pag-uulat ng team ni Rene, nagsalita ang chairman ng kumpanya na may-ari ng project. Ipinaalam niya kay Rene at sa lahat ng naroroong prinsipal ng mga kumpanya na kasama sa project na kung magriresulta sa mabigat na pasanin sa pananalapi ng kanyang kumpanya, hindi maagang pagreresolba ng mga critical issues ng project na tinuran ng team ni Rene, ay sisiguruhin din daw niyang hindi lang kumpanya niya ang magkakaroon ng mabigat na pasanin sa pananalapi. Pagkasabi nito ay nagpaalam na ang chairman ng kumpanya na may-ari ng project. Pagkalabas ng may-ari ng project, nag-umpisa ng magturuan at magsisihan ang bawat isa. May isang nagtaas ng kamay, ang owner's representative, kaya pinatahimik ni Rene ang lahat at binigyan ng pagkakataon na masabi ng owner's rep ang gusto niyang sabihin. Sinabi ng owner's rep, "Hindi tayo dapat magsisihan at magturuan, Rene. Magkakasama tayo dito. Magkakapatid. Kaya imbis na magturuan at magsisihan tayo, dapat mag-isip tayo, Rene, ng solusyon upang maresolba ang mga critical na suliranin ng ating project." Sumagot si Rene, "Maganda ang tinuran mo, sir. Magkakasama tayo, magkakapatid. Dapat tayong mag-isip ng solusyon upang maresolba ang mga critical na issues ng ating project. Ngunit ang tanong, sino ang aking kasama? Sino ang aking kapatid? Sino pa? E di kami, ang buong project team, kami ang kasama at kapatid mo sa project na ito. Anong klaseng tanong iyan, sir?" Sagot ng lahat. Ngumiti at nagsabi si Rene, "Sa ganang akin, ang sino mang gumagawa ng nais ng may-ari ng project na dapat gawin niya ayon sa nilalaman ng kanyang kontratang pinirmahan sa project na ito ay aking kasama, aking kaibigan at aking kapatid sa project na ito." Ito na may kung naiintindihan ninyo ang ibig sabihin nito. Pagpapatuloy pa ni Rene, "Ang sino mang hindi para sa akin ay talagang laban sa akin. Ang sino mang hindi tumulong sa akin para resolbahin ang mga kritikal na suliranin ng project ay mas malaki ang magiging pananagutan sa may-ari ng project." Ganito rin ang tanong ni Jesus sa mga tao. Sino ang nanay ko? Sino ang mga kapatid ko? Huwag niyo sana kabayang ipagkamali na ang katanungang ito ay nagpapahiwatig ng kawalang paggalang at pagkilala ng Poong Jesus sa kanyang mga kapatid at inang si Maria, ang mahal na Birhen.
lalo pa nang sabihin din niya ito. Tingnan ninyo, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Nakaw, hindi kabayan. No, 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 no. Kung talagang pagninilayan at iintindihin natin, kabayan, ang mga winigang ito ng Poong Hesus sa harap ng mga tao, mapagtatanto natin na ito ay upang ipabatid sa mga tao ng ang kanyang mahalagang mensaheng ito. Ang sino mang gumagawa ng nais ng aking Ama sa langit na gawin niya ay aking kapatid na lalaki, aking kapatid na babae, at aking ina. Ganito rin ang ibig tukuyin ni Rene sa pambungad kong kwento. O, gets mo na ba, kabayan? E di kung ganon, ganito dapat ang attitude natin sa trabaho man, o sa pamilya man, o sa anumang samahan at barkadahan man, o sa ating komunidad sa pananampalataya man. Sino mang gumawa ng nais ipagawa ni boss natin ay kasama ko, kaibigan ko, at kapatid ko. Sana'y may napulot ka sa reflection sharing ko sa araw na ito, kabayan. At bago ko tuluyang magpaalam, hayaan mo, kabayang, ulitin kong muli ang mensaheng ito ng Poong Hesus sa ating lahat. Ang sino mang gumawa ng nais ng aking Ama sa langit na gawin niya ay aking kapatid na lalaki, aking kapatid na babae, at aking ina. Amen? Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.